Isang magandang araw sa lahat. Ako si Rosel, at sa mga susunod na minuto, nais kong ibahagi sa inyo ang isang kwento na tumatak sa aking buhay. Siguro tulad ninyo, may mga pagkakataong natututo tayo sa mga pagsubok na dumaan sa atin, at may mga alaalang bumabalik sa atin tuwing pinagmumuni natin ang ating nakaraan. Ang kwentong ito ay tungkol sa isang bahagi ng aking buhay na nagbigay sa akin ng lakas. At sana, magbigay rin ito ng inspirasyon sa inyo. Tahimik lang ang buhay ko dito, sa probinsya. Wala masyadong tao, wala masyadong gulo, at kung hindi dahil sa ingay ng manok sa umaga o sa kaluskos ng hangin tuwing gabi, iisipin mong para kang nakatira sa mundo ng mga kaluluwa. Ako lang mag-isa sa bahay ng lola ko. Wala sina mama at papa, nasa abroad at sanay na rin akong ganito. Palaging mag-isa, palaging tahimik. Pero DJ Serene, may nangyari. Isang bagay na hanggang ngayon ay hindi ko alam kung pagsisisihan ko ba o uulitin ko kung mabibigyan ng pagkakataon. Ang bahay sa tapat ng amin ay tinitirhan ng isang matandang lalaki, si Mang Tebes. Kilala siya rito sa amin. Mabait, palatawa, laging may bitbit na tinapay o prutas kapag napapadaan. Hindi siya nakakatakot sa unang tingin. Para siyang lolo na palaging nag-aabot ng tsokolate, pero sa mga mata niya, may kung anong init na tila bumabalot sa katawan ko tuwing magkasalubong kami ng tingin. Minsan kapag naglalaba ako sa likod bahay, naririnig ko siyang sumipol. Yung tipong hindi bastang hi, kundi yung parang sinasabi ng sipol na, "Ang ganda mo, iha." Kapag pinupunasan ko ang motorsiklo ko, bigla siyang lalapit at mag-aalok ng tulong. Sabay dampi ng kamay niya sa kamay ko. Kunwari hindi ko napapansin, pero ramdam ko yon. Ramdam ko ang dahan-dahang paglapit niya sa akin. Hindi lang pisikal kundi emosyonal. Ayoko sanang aminin sa sarili ko, pero inaabangan ko siya. Inaabangan ko yung oras na lalabas siya sa bahay. Kung kailan siya magwawalis, kung kailan siya magdidilig. Lalo na kapag pawisan siya, nakasando, at nakatingin sa akin ng matagal. Parang may sinasabi yung mga mata niya. At ako, walang lakas ng loob para umiwas. Hanggang dumating ang gabing yon, umuulan, nag-brown out. Malamig, madilim, at nakakatakot. Tapos biglang may kumatok sa pinto ko. Si Mang Tebes. May dalang flashlight, basang-basa ang buhok, at may ngiti sa labi. "May emergency light ako, iha. Baka gusto mong tumawid muna sa amin. Mas safe doon." Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko. Basta tumango ako, kinuha ang payong, at sumama sa kanya. Pagpasok sa bahay niya, amoy na amoy ko ang kape. May music na mahina lang, old OPM na parang galing pa sa kaset. Ang ilaw, dim lang, kulay amber, parang tagpo sa pelikula. Naupo ako sa sofa niya, malamig ang balat ko, pero mainit ang loob ko. May kaba, may kilig, may kung anong nararamdaman na matagal nang kinikimkim. Tiningnan niya ako habang iniaabot ang isang tasa ng kape. "Ang ganda mo talaga, Rosel," sabi niya. Hindi bastang papuri yun. Hindi tulad ng mga binatang nagpa-flirt sa online. Yung boses niya, paos, mababa, at punong-puno ng pagnanasa. Doon ako nanghina. Doon ako bumigay. Hinaplos niya ang braso ko. Dahan-dahan, parang sinisiyasat ang bawat himaymay ng balat ko. Tumingala ako. Nagkatitigan kami. At bago ko pa maisip kung tama ba itong ginagawa ko, hinalikan niya ako. Hindi siya tulad ng mga lalaking mabilis at agresibo. Ang bawat galaw niya ay parang sining, marahan, sigurado, at punong-puno ng damdamin. Hinubad niya ang suot kong sando. Dama ko ang magaspang na palad niyang dumadaloy sa balat ko. Ramdam ko ang init ng hininga niya sa liig ko. Sa bawat halik niya,
May pangakong hindi ko maipaliwanag. Sa gabing yun, hinayaan kong malasahan ang patikim ng matandang kapitbahay. At hanggang ngayon, DJ, hindi ko alam kung pagsisihan ko ba ang nangyari o kung dapat ko bang sarilinin ang lahat. Kaya ako sumusulat ngayon, kasi simula nang mangyari ang lahat. Hindi na ako umuulan ng malakas nung gabing yon. Yung tipo ng ulan na parang may kinikimkim na bigat. Parang may kasamang emosyon ng bawat patak. Sa labas ng bintana ko, halos wala ka nang makita. Nag-brown out. Tumahimik ang buong paligid. Walang kahit anong tunog kundi ang pagbuhos ng ulan sa bubong at ang kaluskos ng hangin na sumisingit sa bintana. Kumatok si Mang Tebes sa pinto. Basang-basa siya. Ang suot lang ay lumang t-shirt na kapit sa katawan niya. Nakasilip ang matigas niyang dibdib. May balahibo pa sa gitna. May dala siyang flashlight at sinabing, mas ligtas daw sa bahay nila. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa matagal ko nang inaabangan ng ganitong pagkakataon. Pagpasok namin sa bahay niya, bumungad sa akin ang amoy ng kape, ng lumang kahoy, at konting pabango. Hindi yung modernong pabango ha, kundi yung amoy na may bigat, may alaala. Ang ilaw, galing lang sa emergency lamp. Banayad lang. Kulay dilaw. Parang sinadyang lumikha ng eksenang masyadong malapit para sa dalawang taong hindi dapat magkalapit. Umupo ako sa sofa. Basa pa ang laylayan ng suot kong shorts. Ramdam kong bumabakat ang lamig sa balat ko. Pero mas ramdam ko yung titig niya. Nakatingin siya sa akin. Hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang parang gustong unawain bawat galaw ng katawan ko. Tumayo siya, lumapit, at inabot sa akin ng kape. Nanginig ang kamay ko nang kunin ko yon. Hindi siya nagsalita agad. Pero naramdaman ko ang dahan-dahang pag-upo niya sa tabi ko. Naroon yung init, kahit malamig ang gabi. Naroon yung tensyon, na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa dahan-dahan niyang idantay ang palad niya sa tuhod ko. Mainit ang kamay niya. Parang may sariling buhay, gumagapang paakyat. Napatingin ako sa kanya. Giniginaw ka ba? Tanong niya, pabulong. Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang magsalita. Pero ang katawan ko, nagsalita para sa akin. Hindi ko siya tinabig. Hinayaan kong maramdaman ang bigat ng kamay niya. Hinayaan kong pumikit habang humahaplos siya sa balat kong matagal nang sabik sa lambing. Nang lumapat ang labi niya sa leeg ko, halos malaglag ang tasa ng kape sa kamay ko. Mainit ang hininga niya, mabigat. Parang may tanong. At ang sagot ko ay ang marahang pagdikit ng katawan ko sa kanya. Hinawakan niya ang baywang ko. Hinila niya ako palapit sa kanya. Wala akong tutol. Ang bawat sandali, punong-puno ng katahimikan, pero sobrang ingay ng nararamdaman ko sa loob. Ang mga halik niya, hindi madalian. Parang may laman. Parang may kasamang paghingi ng tawad. Parang matagal na niyang pinipigilan. Pero ngayong narito na kami, wala nang atrasan. Humawak ako sa balikat niya. Ramdam ko ang gaspang ng balat niya sa palad ko. Ang init na nagmumula sa kanya at ang bigat ng taon sa katawan niyang kahit may edad na, may tikas pa rin. Hinalikan niya ako sa labi. At sa halik na yon, nawala lahat ng tunog ng ulan. Ang narinig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sarap ng pagkakasukob naming dalawa sa isang gabing kahit bawal, hindi ko pinagsisihan. Hindi ko alam kung kailan ako napapikit, kung kailan ako napahiga sa sofa niya, o kung kailan ko hinayaan ang sarili kong hanapin ang init na matagal nang hindi ko natitikman. Ang bawat haplos niya ay parang sagot sa tanong ng katawan kong sabik, ng pusong nauuhaw sa atensyon, sa pagkalinga,
sa pagiging pansin. At habang gumuguhit ang init sa pagitan naming dalawa, naisip ko, kahit mali, kahit sandali lang, gusto kong maramdaman kung paano maging babae. Hindi bata, hindi dalaga, kundi isang babae na tinatrato ng isang lalaking hindi lang nagnanasa, kundi umaasa. Sa mga sandaling yon, hindi na ako si Rosel na tahimik, simpleng dalaga sa probinsya. Sa mga halik ni Mang Tebes, ako ay naging ako, buo, ramdam at totoo. Umuulan ng malakas nung gabing yon. Yung tipo ng ulan na parang may kinikimkim na bigat, parang may kasamang emosyon ng bawat patak. Sa labas ng bintana ko, halos wala ka nang makita. Nag-brown out. Tumahimik ang buong paligid. Walang kahit anong tunog kundi ang pagbuhos ng ulan sa bubong at ang kaluskos ng hangin na sumisingit sa bintana. Kumatok si Mang Tebes sa pinto. Basang-basa siya. Ang suot lang ay lumang t-shirt na kapit sa katawan niya. Nakasilip ang matigas niyang dibdib. May balahibo pa sa gitna. May dala siyang flashlight at sinabing mas ligtas daw sa bahay nila. Tumango lang ako. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o dahil sa matagal ko nang inaabangan ng ganitong pagkakataon. Pagpasok namin sa bahay niya, bumungad sa akin ang amoy ng kape, ng lumang kahoy, at konting pabango. Hindi yung modernong pabango ha, kundi yung amoy na may bigat, may alaala. Ang ilaw, galing lang sa emergency lamp. Banayad lang. Kulay dilaw. Parang sinadyang lumikha ng eksenang masyadong malapit para sa dalawang taong hindi dapat magkalapit. Umupo ako sa sofa. Basa pa ang laylayan ng suot kong shorts. Ramdam kong bumabakat ang lamig sa balat ko. Pero mas ramdam ko yung titig niya. Nakatingin siya sa akin. Hindi sa paraang bastos, kundi sa paraang parang gustong unawain bawat galaw ng katawan ko. Tumayo siya, lumapit, at inabot sa akin ng kape. Nanginig ang kamay ko nang kunin ko yon. Hindi siya nagsalita agad. Pero naramdaman ko ang dahan-dahang pag-upo niya sa tabi ko. Naroon yung init, kahit malamig ang gabi. Naroon yung tensyon, na hindi ko maipaliwanag. Hanggang sa dahan-dahan niyang idantay ang palad niya sa tuhod ko. Mainit ang kamay niya. Parang may sariling buhay, gumagapang paakyat. Napatingin ako sa kanya. Giniginaw ka ba? Tanong niya. Pabulong. Hindi ako sumagot. Hindi ko kayang magsalita. Pero ang katawan ko, nagsalita para sa akin. Hindi ko siya tinabig. Hinayaan kong maramdaman ang bigat ng kamay niya. Hinayaan kong pumikit habang humahaplos siya sa balat kong matagal nang sabik sa lambing. Nang lumapat ang labi niya sa leeg ko, halos malaglag ang tasa ng kape sa kamay ko. Mainit ang hininga niya, mabigat, parang may tanong. At ang sagot ko ay ang marahang pagdikit ng katawan ko sa kanya. Hinawakan niya ang baywang ko. Hinila niya ako palapit sa kanya. Wala akong tutol. Ang bawat sandali, punong-puno ng katahimikan, pero sobrang ingay ng nararamdaman ko sa loob. Ang mga halik niya, hindi madalian. Parang may laman. Parang may kasamang paghingi ng tawad. Parang matagal na niyang pinipigilan. Pero ngayong narito na kami, wala nang atrasan. Humawak ako sa balikat niya. Ramdam ko ang gaspang ng balat niya sa palad ko. Ang init na nagmumula sa kanya at ang bigat ng taon sa katawan niyang kahit may edad na, may tikas pa rin. Hinalikan niya ako sa labi. At sa halik na yon, nawala lahat ng tunog ng ulan. Ang narinig ko lang ay ang tibok ng puso ko. Mabilis. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa sarap ng pagkakasukob naming dalawa sa isang gabing kahit bawal, hindi ko pinagsisihan. Hindi ko alam kung kailan ako napapikit, kung kailan ako napahiga sa sofa niya,
O kung kailan ko hinayaan ang sarili kong hanapin ang init na matagal nang hindi ko natitikman. Ang bawat haplos niya ay parang sagot sa tanong ng katawan kong sabik, ng pusong nauuhaw sa atensyon, sa pagkalinga, sa pagiging pansin. At habang gumuguhit ang init sa pagitan naming dalawa, naisip ko, kahit mali, kahit sandali lang, gusto kong maramdaman kung paano maging babae. Hindi bata, hindi dalaga, kundi isang babae na tinatrato ng isang lalaking hindi lang nagnanasa, kundi umaasa. Sa mga sandaling yon, hindi na ako si Rosel na tahimik, simpleng dalaga sa probinsya. Sa mga halik ni Mang Tebes, ako ay naging ako, buo, ramdam at totoo. Minsan may mga gabing, kahit anong pilit kong pumikit, ayaw akong tantanan ng alaala niya. Ang bawat sulyap, bawat bulong, bawat dampi ng kanyang palad, lahat yon, paulit-ulit na bumabalik sa isip ko. Pero ang hindi ko inakala, may mas masakit. Papalang darating. Isang umaga, habang naglilinis ako sa loob ng bahay, napansin kong may pumasok na email mula sa isang hindi pamilyar na pangalan. Anonymous sender. Akala ko spam lang, pero may nakalakip ng mga dokumento. Ang subject. Kilala mo ba talaga ang lalaki na yan? Hindi ko alam kung bakit nanginginig agad ang kamay ko. Pero may kutob na akong hindi ito basta prank. Binuksan ko yung attachment. Isang lumang police blotter. May larawan ng batang babae. Nakangiti. Nakasuot ng school uniform. At ang pangalan ng ate ko. Si Rosalie. Parang tinamaan ako ng kidlat. Tumigil ang mundo ko. Hindi ko na alam kung humihinga pa ba ako. Hindi ko alam kung paano nabuksan ang susunod na file. Pero andoon ako, nakatingin sa isa pang dokumento. Barangay report. Case filed, missing person, Rosalie De Jesus. Year 2003, ang sumunod na page, halos bumulwak ang luha ko. May pangalan na nakalista bilang person of interest, Teodoro Basilio, alias Mang Tebes. Hindi ko alam kung paano ko naitayo ang sarili ko pagkatapos nun. Nanginginig ang tuhod ko habang bumubulong ng hindi pwede, hindi siya yon. Pero habang binabasa ko ang iba pang detalye, isa-isa ring bumigat ang dibdib ko. Teodoro Basilio. Nakatira raw sa parehong barangay noong mawala si ate. May record ng malicious behavior. May ilang reklamo ng panggugulo sa mga dalagita. Pero walang nakuhang matibay na ebidensya. Kaya hindi nakasuhan ng formal. Pinalaya. Tumira raw sa ibang probinsya. At ngayon, nandito siya. Sa tapat ng bahay namin. Tinatawag kong Mang Tebes. Ni minsan, hindi ko naisip na siya pala ang posibleng dahilan kung bakit nawala si ate. Parang lahat ng sandaling nagdaan sa amin, biglang naging marumi. Ang bawat halik niya, ang bawat sulyap, ang bawat bulong niya sa tenga ko. Lahat biglang nagbago ng kulay. Para akong nilason, para akong niloko ng sarili kong katawan. Hindi ako makapaniwala na ang lalaking pinangarap kong muling mahawakan, ako ay posibleng may kinalaman sa pagkawala ng taong pinakamahal ko. Napaatras ako mula sa laptop. Napahawak ako sa dibdib ko. Hindi ko alam kung ang sakit ay dahil sa takot, galit o kasuklaman. Pero may parte sa akin na ayaw pa ring maniwala. Gusto kong isipin na baka kamukha lang niya yung nasa report. Na baka may pagkakapareho lang ng pangalan. Pero hindi ko na maikaila. Parehong taon. Parehong lugar. Parehong mukha. Sa gabing yon hindi ako umiiyak. Lang dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkasuklam sa sarili ko. Dahil kahit sa gitna ng lahat ng nalaman ko, kahit pilit kong isumpa ang pagkatao niya, may parte pa rin sa akin na nananabik.
At yun ang pinakanakakahiya sa lahat. Hindi ko na alam kung sino ako pagkatapos ng lahat. Para bang yung mga paa kong dati ay sigurado sa nilalakaran, biglang nawalan ng direksyon. Simula nung mabasa ko yung email, hindi na ako mapakali. Tila bawat sulok ng bahay ay may multo at lahat sila may mukha ni Mang Tebes. O dapat pala, ni Teodoro Basilio. Pilit kong binabalikan ang mga sandaling iyon, yung gabi ng ulan kung saan buong akala ko'y ako ang may kontrol. Akala ko, ako ang pumili, ako ang nagdesisyon. Pero ngayon, hindi ko na alam kung desisyon ko pa ba yun o isang bitag na matagal nang nakalatag. Naiinis ako sa sarili ko. Paano ko siya hinayaan? Paano ko nagustuhan? Paano naging masarap ang bawat haplos niya gayong ngayon? Pag naaalala ko, para na akong naliligo sa sariling kahihiyan. Pero totoo rin naman na di ko mapigilang maalala yung init. Yung bigat ng katawan niya sa ibabaw ko. Yung mabagal niyang hinga sa leeg ko. Nakakabaliw. Kasi kahit galit na galit ako, kahit nagsusumigaw ang utak ko na tumigil ka na, katawan ko pa rin ang umaalala. At yun ang hindi ko matanggap. Ang katawan ko ba ay traidor? O ako mismo ang nagpabulag sa init at pangungulila? Pwede bang totoo ang parehong damdamin na may takot at pagnanasa sa iisang tao? Tuwing tititig ako sa lumang litrato ni Ate Rosalie, para akong binabalatan ng buhay. Nawawala na sa mga mata niya ang dating ngiti. Napalitan na ng tanong, paano mo nagawang mahalin ang taong posibleng sumira sa akin? At kung totoo ngang siya yon, paano ko maibabalik ang respeto sa sarili ko? Paano ko mapapatawad ang sarili kong nahulog sa halimaw? Hindi ko siya kinakausap simula ng araw na yon. Hindi ko siya tinitingnan. Pero naririnig ko pa rin ang yabag niya sa bakuran. Nararamdaman ko ang presensya niya tuwing dadaan siya sa tapat ng bahay. Tahimik lang siya. Parang walang alam. Parang walang kasalanan. Pero ako, gulong-gulo. Para akong nakakulong sa isang kwarto ng mga tanong na walang kasagutan. Paano kung totoo? Paano kung hindi? At paano kung ako mismo ang naging daan para makalapit siyang muli sa amin? Minsan, gusto ko na lang umalis. Lumayo. Tumakbo. Pero saan? Bitbit ko pa rin ang sarili kong katawan. Ang katawan na minsang lumambot sa bisig ng isang lalaking hindi ko nasigurado kung sino talaga. Hindi ko alam kung paano magsimula muli. Ang alam ko lang, ang bawat paghinga ko ngayon ay may kasamang bigat. At ang bawat pagkurap ng mata ko, isang panalangin na sana mali ang lahat ng nabasa ko. Isang gabi habang tahimik akong nakaupo sa balkonahe, may dumating na bagong email. Anonymous sender na naman. Kinabahan agad ako, pero hindi ko napigilang buksan. Sa loob nito ay isang voice recording. Wala pang 1 minuto ang haba, pero parang tumigil ang mundo ko habang pinapakinggan ko yon. Hindi mo pwedeng sabihin kahit kanino. Kaya nga natin tinago. Ayokong bumalik sa kulungan dahil lang sa pagkakamali ng iba. Naiintindihan mo ba ang boses ni Mang Tebes? Galit. Paulit-ulit. May kinakausap siya pero hindi ko ma-identify. Pero malinaw ang intensyon. May tinatago sila. May kailangang i-cover up. At sa dulo ng message, isang linyang halos ikabagsak ng dibdib ko. Buhay pa siya. Pero hindi niya naalala kung sino siya. Di ko alam kung maniniwala ba ako o hindi. Paano kung ito lang ay panibagong laro? O baka ito na ang katotohanan na matagal ko ng pilit, hinahanap?
Pumikit ako't pinilit balikan ang lahat. Bawat clue, bawat kilos ni Mang Tebes, ang kanyang mga sulyap, ang mga pagkakataong parang gusto niyang magsabi ng isang bagay, pero pinipigilan niya ang sarili. Hindi ako makatulog buong gabi. Maya-maya pa, dumating na naman ang email. Isang address, isang oras, at isang paalala. Mag-isa kang pumunta. Ako si Luis. Matagal ko nang sinusundan si Teodoro. Panahon na para malaman mo ang totoo. Hindi ako makapaniwala. May ibang taong nagmamasid. At siya mismo ang nagsasabing, matagal na niyang iniimbestigahan si Mang Tebes. Ibig sabihin, hindi ako baliw. Hindi ako nag-iisa. Pero habang papalapit ang takdang oras, humahalo na naman ang takot at pananabik sa dibdib ko. Gusto kong malaman ang totoo, oo. Pero handa ba akong marinig? Kung ano man yon, paano kung mas masakit pa pala sa inaakala ko? O paano kung totoo ngang may pag-asa pa akong makita si Ate Rosalie? Bumalik sa isip ko ang gabi kung saan unang nangyari ang lahat sa pagitan namin ni Mang Tebes. Parang panaginip. Mainit, magulo, malalim. Pero ngayon, parang lahat ng iyon ay parte lang ng mas malaking kwento. Isang kwentong puno ng lihim at kasinungalingan. Tumayo ako at tinignan ang sarili ko sa salamin. Mukha ko, pagod. Mga mata ko, namumugto. Pero sa gitna ng lahat ng ito, may apoy sa loob ko. Apoy ng pagnanais na malaman ang totoo. At kung totoo ngang buhay pa si ate, hinding-hindi ako titigil hanggat hindi ko siya muling nayayakap. Hindi patapos ang kwento ko. Sa katunayan, dito pa lang pala nagsisimula ang totoo. Sa wakas, hindi ko na kinaya. Sa dami ng katanungan at bigat ng damdaming kinikimkim, nagtungo ako sa bahay ni Mang Tebes. Bit-bit ko ang printout ng mga email, ang transcript ng voice recording, at ang tapang na pinilit kong buuin buong gabi. Pagbukas, niya ng pinto, agad kong naramdaman ang lamig sa pagitan naming dalawa. Wala na yung dating titig na may pagnanasa. Ngayon, puro takot at pagtatago ang nasa mga mata niya. Totoo ba ato, Mang Tebes? Ikaw ba si Teodoro Basilio? Kilala mo si Rosalie, ang ate ko, di ba? Hindi siya agad sumagot. Umupo siya sa may hagdan, parang binuhusan ng malamig na tubig. Kita ko ang pagyanig ng kanyang mga kamay habang nagsisimulang magsalita. Kilala ko siya. Pero hindi ako ang gumawa ng masama sa kanya. Ako pa nga ang tumulong para makatakas siya. Sumikip ang dibdib ko. Tumulong? Bakit hindi mo sinabi noon pa? Bakit parang pinili mong manahimik habang kami nagluksa? Pasigaw ko ng tanungin, nanginginig ang boses ko. Hindi ako nanahimik. Natakot ako. Dahil may mga taong mas malakas, mas may kapangyarihan. Kasama ako sa nakakita sa kanya nung gabing yon. Pero pinagbantaan ako. At pinagbintangan din. Kaya umalis ako, nagpalit ng pangalan, nagpakalayo-layo. Kung ganon, bakit ka nanatili rito? Bakit hindi? Umalis nang nakita mo ako? Tanong ko, halos maiyak na sa galit at pangungulila. Sapagkat, nang makita kita, nakita ko siya sa'yo. Ang mata, ang ngiti. At akala ko, ito na yung pagkakataon para itama ko ang pagkukulang ko noon. Parang binuhusan ako ng apoy. Hindi ko alam kung awa ba o galit ang uunahin ko. Nanginginig ang tuhod ko sa bigat ng kanyang mga salitang puno ng kontradiksyon. Ang puso ko parang naglalaban ng puot at pangunawa. At bago ko pa siya masagot, biglang tumunog ang doorbell. Sabay kaming napalingon. Bumukas ang pinto at pumasok. Si Luis, ang lalaking nagpapadala ng mga email. Kasunod niya ang 2 pulis na may dalang mga papel.
Ako si Luis Javier. Matagal ko nang iniimbestigahan si Teodoro Basilio. At sa mga ebidensyang ito, sapat na para muling buksan ang kaso ng pagkawala ni Rosalie Andres. Napaupo ako sa sofa. Halos hindi ako makahinga. Ang lakas ng tibok ng puso ko, parang sasabog. Si Mang Tebes, tahimik lang. Hindi na pumalag nang sabihan siyang sumama muna sa presinto para sa formal na investigasyon. Habang sinasara ni Luis ang pinto, tumingin siya sa akin at mahina niyang sinabi, "Malapit na tayong makarating sa dulo, Rosel. Pero kailangan mo ring maging matatag. Minsan, ang totoo, mas masakit kaysa sa kasinungalingan." Tumango lang ako, pigil ang luha. Hindi ko alam kung tama ang ginawa ko. Pero isa lang ang sigurado, hindi na ako papayag. Kinaumagahan, dinala na si Mang Tebes sa presinto. Tahimik siyang sumama, walang reklamo, walang pagtutol. Parang tanggap na rin niya ang lahat. May parte sa akin na nakaramdam ng bigat. Hindi dahil naawa ako sa kanya, kundi dahil sa wakas, may paggalaw na sa kasong matagal nang binura ng panahon. Sinamahan ko si Luis sa pagproseso ng mga dokumento. Pinayagan ako ng pulis na saksihan ang pagkuha ng DNA sample ni Mang Tebes. Habang nakaupo siya at hawak ang swab sa loob ng bibig, hindi ko maiwasang balikan ang mga gabi kung saan ang labi niyang yon ang nagpapanginig sa akin. Minsan, gusto kung sampalin ang sarili ko sa mga alaala. Pero mas gusto kong yakapin ang totoo, na kahit pinili kong magmahal sa maling tao, hindi ibig sabihin nito ay kasalanan ko ang lahat. Pagka-uwi ko, dumiretso ako sa lumang kwarto ni Ate Rosalie. Amoy alikabok. May mga lumang libro pa sa ilalim ng kama. Hinaplos ko ang kutsyon. Parang hinahanap pa rin ang init ng pagkatao niya. Tumulo ang luha ko nang makita ko ang lumang sulat kamay niyang diary na may pangalan niya sa gilid. Hindi ko alam kung paano siya nawawala ng parang bula, pero ang kwento niya naririto pa rin. Sa bawat pahina, sa bawat alaala. Pumunta ako sa mesa at kinuha ang isang luma kong notebook. Matagal na akong hindi nagsusulat. Pero ngayong gabing ito, naramdaman kong kailangan ko ng simulan ulit. Hindi para sa ibang tao, kundi para sa sarili ko. Para mas maintindihan ko ang mga emosyon kong matagal kong itinago sa likod ng katawan at pananabik. Para patawarin ko rin ang sarili ko sa pagnanasang dumaan sa maling daan. Minahal kita, isinulat ko, kahit na hindi dapat. Minahal kita kahit na alam kong hindi mo ako tinitingnan bilang ikaw, kundi bilang isang multo ng nakaraan mong pagkukulang. Hindi ko na alam kung kailan babalik ang normal na takbo ng buhay. Pero isa lang ang sigurado. Hindi ako magpapasilaw muli sa init na walang direksyon. Minsan, ang katawan ay nalilinlang, pero ang puso, pag natuto ng lumaban, mahirap na ulit sirain. Sa huling pagkakataon, tumingin ako sa bintana ng kwarto ni ate. May liwanag sa labas. Tahimik ang paligid. At sa katahimikan na ito, doon ko muling naramdaman ang kapayapaan. Sa wakas, nakahinga rin ako. Isang linggo matapos maaresto si Mang Tebes, dumating ang sulat. Walang pangalan ng nagpadala, walang pirma, kundi isang envelope lang na puti, may kalumaan, at may manipis na tela ng kaba na sumiksik sa dibdib ko. Pagdampi pa lang nito sa palad, binuksan ko ito sa loob ng kwarto ni Ate Rosalie. Isa lang ang laman, isang larawan. Luma, maputla, at may bahagyang gasgas sa gilid. Nasa loob ng isang pasilidad ang babae sa larawan. Nakaupo sa isang sulok, suot ang puting hospital gown, at malayo ang tingin sa kamera. Sa likod ng larawan, may sulat na hindi ko makalimutan. Posible Maria Graciela, tinanong na ng awtoridad. Halos mabitiwan ko ang larawan.
Tinignan ko ng mabuting ang imay manipis. Habang tumatagal ang pagtitig ko sa larawan, may liwanag na unti-unting sumisilip sa loob ko. Liwanag ng pag-asa. O baka nga panibagong sakit, pero handa na akong harapin kahit alin doon. Dinala ko ang larawan sa mesa, itinabi sa diary ni ate. Sa halip na umiyak, ngumiti ako. Sapagkat kung siya man yun o hindi, ang mas mahalaga ay ang simula ng kasagutan. Ang kwento niya ay hindi pa pala tapos, at ang akin, magsisimula ulit, hindi bilang biktima ng kahapon, kundi bilang babae na muling pumili ng sarili niyang katahimikan. Gabi na nang mailigpit ko ang lahat. Humiga ako, niyakap ang unan, at sa unang pagkakataon sa napakatagal na panahon, nakatulog akong walang daladalang bangungot. Wala akong kinatatakutan. Wala akong tinatakasan. Tanging pag-asa na lang ang natitira. At kahit hindi pa buo ang kasagutan, sapat na yung tumigil ang ingay sa loob ng puso ko. Minsan pala, hindi mo kailangang makuha ang buong katotohanan para matahimik. Minsan, sapat na ang pagtanggap. At sa pagtanggap na yon, mga kasirin, salamat sa pagsama sa ating kwento ngayong araw. Sana ay may napulot kayong aral o insight mula sa ating paglalakbay. Tandaan, ang bawat kwento ay may dahilan. At minsan, ang pagharap sa ating nakaraan ay simula ng mas magaan na bukas. Hanggang sa muli, patuloy na maglakbay sa landas ng pag-unawa at paghilom.